Congressman Kiko Barsaga was elected in the most democratic fashion through election. At hindi dapat ang manunukat sa kanya ay yung mga kapwa niya, kongresista, na kung mag-akusa at humatol sa kanya, ay akala mo walang pagkakasala. Gaano man ka-provocative o ka-harsh, ito ay hindi sapat na dahilan upang pagkaitan natin ng kinatawan ang daan-daang libong mamamayan ng Dasmariñas, Cavite. Yung bang mga kasalanan niya na nagawa, ang tamang parusa doon o katumbas ba nun ay expulsion? Kapag tayo ay nag-expel ng isang miyembro, hindi lamang isang tao ang ating pinarurusahan. Ang tunay na nawawalan ay ang mga mamamayan naghalal sa kanya upang maging kanilang tinig sa Kongreso. Yes, pwede siya mag-file sapagkat yung kanyang pagkakatanggal sa pagiging kongresista ay hindi po perpetual disqualification. Tinawag na pagmamalabis ng isang abogado at dating opisyal ng gobyerno ang desisyon ng Kamara na patalsikin sa pwesto si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Si Daniela Paulite para sa balita. Are hereby approved on third and final reading. Sa botong 265 na pabor, 14 na tutol at 8 abstensyon, pinatalsik ng Kamara si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga nitong Martes. Ayon sa House Ethics Committee, sa kabila ng 2 beses na suspensyon, nagpakita pa rin umano si Barzaga ng hindi angkop na asal na nakasisira sa reputasyon ng Kamara. Ngunit ayon kay dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez, labis at hindi makatarungan ang ipinataw na kaparusahan kay Barzaga. Anya, hindi lamang ang kongresista ang naaapektuhan ng naturang desisyon, kundi maging ang mga botanteng naghalal sa kanya sa ika-4 na distrito ng Cavite. Git niya hindi nararapat na tanggalan ng representante ang mamamayan ng kanyang distrito. Congressman Kiko Barsaga was elected in the most democratic fashion through election. At hindi dapat ang manunukat sa kanya ay yung mga kapwa niya, kongresista, na kung mag-akusa at humatol sa kanya, ay akala mo walang pagkakasala. Madami din sa kanila ay itinuturong na hatiran ng mali-malitang pera. Naniniwala ang House Ethics Committee na hindi na magiging sapat ang panibagong suspensyon para maituwid ang umano'y pag-uugali ni Barzaga na nakaapekto sa imahe ng Kamara. Punto naman ni Attorney Rodriguez, dapat nagpakita umano ng legislative restraint ang mababang kapulungan sa pagdidisiplina sa kanilang miyembro at hindi agad nagpatupad ng pinakamabigat na parusang expulsion. Samantala, ilang kongresista rin ang nagpahayag ng suporta at nagtanggol kay Barzaga sa plenaryo. Ang mga social media posts and speeches ni Kong Kiko Barzaga na bumabatikos sa pamahalaan sa Administrasyong Marcos at iba pang opisyal ng pamahalaan kabilang na ang Kamara at Senado. Gaano man ka-provocative o ka-harsh, ito ay hindi sapat na dahilan upang pagkaitan natin ng kinatawan ang daan-daang libong mamamayan ng Dasmariñas, Cavite. So hindi ko sinasabing wala siyang kasalanan. May mga kasalanan siya. Dapat may parusa rin sa kanya. Ang tanong lang is yung bang mga kasalanan niya na nagawa, ang tamang parusa doon o katumbas ba nun ay expulsion? Kapag tayo ay nag-expel ng isang miyembro, hindi lamang isang tao ang ating pinarurusahan. Ang tunay na nawawalan ay ang mga mamamayan naghalal sa kanya upang maging kanilang tinig sa Kongreso. Matatandaang napatawan si Barzaga ng kabuang 120 araw na suspensyon dahil sa kanyang mga social media post na naglalaman ng mga akusasyon laban sa kapwa mamabatas at ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Samantala, wala naman umanong plano si dating Congressman Barzaga na questionin sa korte ang naging desisyon ng kanyang mga kapwa-kongresista. Sa halip, sinabi niyang i-enjoy muna niya ang kanyang bakasyon. Gayunman, tiniyak ni Barzaga na patuloy siyang magsasalita laban sa korupsyon bilang isang private citizen. Para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal, Daniela Paulite, Azumanay News. Bagamat napatalsik na sa House of Representatives, hindi pa rin nawawala ang tsansa ni dating Dasmariñas Congressman Kiko Barzaga na makabalik sa Kongreso. Ito ang paglilinaw ng Commission on Elections habang pinaghahandaan na nito ang posibleng special election para punan ang nabakanting pwesto
sa Lone District ng Dasmariñas, Cavite. Si Aaron Rojas para sa detalye ng balita. Maaari pa rin sumabak sa politika si dating Congressman Kiko Barzaga. Ito ang kinumpirma ni COMELEC Chairman George Garcia matapos tanungin kung kwalipikado pa rin tumakbo si Barzaga sa special election na nakatakdang idaos upang punan ang nabakanting pwesto sa Kamara. Ayon kay Garcia, ang naging expulsion ni Barzaga sa House of Representatives ay hindi nangangahulugang habang buhay na siyang pinagbabawalang humawak ng anumang pampublikong posisyon. Yes, pwede siya mag-file sapagkat yung kanyang pagkakatanggal sa pagiging kongresista ay hindi po perpetual disqualification to hold public office. Isa rin po yung Paliwanag ng COMELEC hanggat natutugunan ng isang kandidato ang mga rekisito ng saligang batas tulad ng edad, pagkamamamayang Pilipino, residency at pagiging rehistradong botante, maaari pa rin itong tumakbo sa halalan. Dagdag pa ni Garcia, administratibo lamang ang naging batayan ng pagpapatalsik kay Barzaga at hindi ito katulad ng hatol sa isang kasong kriminal na may kasamang perpetual disqualification. Kasabay nito, naghahanda na rin ang COMELEC para sa posibleng special election sa Dasmariñas. Pinag-aaralan na ng komisyon ang petsang Agosto 22 o August 29 para sa botohan upang hindi ito sumabay sa Bangsamoro parliamentary elections sa Setyembre at barangay at SK elections sa Nobyembre. Tinatayang mahigit 437,000 na botante ang lalahok sa halalan at aabot sa halos 200 milyong piso ang kakailanganing pondo para maisagawa ito. Nilinaw rin ng COMELEC na hindi na nito kailangang hintayin ang formal na abiso mula sa House of Representatives bago magtakda ng special election. Batay ito sa naging desisyon ng Korte Suprema sa Hagedorn case na nagsasabing may kapangyarihan ang COMELEC na magsagawa ng halalan kapag may nabakanting congressional seat. Kung maghahain nga ng kandidatura si Kiko Barzaga, posibleng ang mismong mga botante ng Dasmariñas ang muling magpapasya kung karapat-dapat pa siyang bumalik sa Kongreso sa pamamagitan ng nalalapit na special election. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News.